Pusta ako ng 1,000, mapapasagot ko si Ella. Mahal kita at sana bigyan mo ako ng pagkakataon na patunayan sa'yo kung gaano kita kamahal. Buntis ka? Hindi ka ba nag-iisip? Naano ka na nga? Magiging disgrasyada ka pa? Mga ka-millennials, kamusta ang lagay ng inyong mga puso? May partner na ba sa buhay? Broken-hearted? O katulad ko na single? Naku, hindi ka nag-iisa dahil hindi naman ibig sabihin na ikaw ay malungkot, di ba? Dahil maraming klase naman ang pagmamahal sa ating mundo, gaya na lamang ng tampok natin ngayon na nakakakilig na real love story. Kung posible ang pag-ibig sa pagitan ng mayaman at mahirap, matanda at bata, at yung parehong masarian, abay, abangan nyo itong ipinaglabang pagmamahalan sa pagitan ng isang matangkad na lalaki at ng isang magandang little woman. Let us celebrate a different kind of love dito sa aming episode na pinamagatang Tall and Small, the Patrick Santos and Ella Ong love story. Ella, bata ka pa lang ba tanggap mo na ikaw ay little person? Sa una po, Tita Mel, syempre hindi po. Pero ano po, nasanay na rin po. Nag-wish ka ba noon na sana nagmana ka na lang sa mama mo at hindi sa tatay mo, si Noel, si Unga, Opo. mother mo. Oo. Actually, nag-wish naman po ako na sana naging sa mother ko na lang po ako. Oo. Pero mahal ko rin naman po kasi yung papa ko. Kaya kung nagmana po ako sa kanya, tanggap na tanggap ko po yun. Girlfriend mo na ang anak ko. Mga 3 years na po kami, dalawa. Sinaulo ka ba talaga? Mahal ko po ang anak niyo. Hindi ako naniniwala. Walang maniniwala sa'yo na sinasabi mong mahal mo ang anak ko. Maliban na lang, kung bulag ka na, tanga ka pa. Ano po ba dapat gawin para maniwala po kayong mahal ko si Ella? Mahal po namin ang isa't isa at walang makakapigil sa amin. Magtatawanan ka na ng mga tao. Lalaitin ka. Sasabihin nila, stupido ka. Ang daming normal na babae dyan. Diyan pa sa anak ko, ikaw nagkagusto. Sampunan. Naitama na ho. Hindi naman namin kayo pinipilit na maniwala eh. Wala naman po kung tinago sa kanya. Obvious naman po eh. Hindi nyo na kailangang ipamukha sa amin. Mas lalong hindi nyo na ho kailangang ipamukha sa akin na abnormal ako na unano ako. 3 years old si Ella nang malaman ng kanyang mga magulang na isa siyang little person. Hindi naman nila ito hinagulat dahil ang tatay niyang si Noel Unga Ayala ay isa ring little person na artista noon. Pero paman, hindi ito naging hadlang para ibigin si Ella ng isang sinasabing normal na lalaki. Lumabas ka na dyan sa pinagtataguan mo. Alam ko kung sino ka. Ano ba naman daban? Bakit mo ba ako sinusundan? Tapos pinagtataguan mo pa ako. Kasi gusto sana kita bigawan. Kaya lang, natotorpe ako. Talaga ba? Sa dami ng babae, ako talaga yung bibigawan mo. Tingnan mo nga tayong dalawa, pareho tayong punggo. Eh, ayaw mo bang manigaw ng normal na babae? Ikaw mo ba magugustuhan nila ako kung ganito ako na eh? Tapos sila matangkad? Kaya ako na lang liligawan mo. Kasi mataas ang chance na sasagutin mo ako. Ay, hindi rin ah. May boyfriend na ako eh. Sino? Si Anthony? Lulukuhin ka lang doon. Hindi natin siya kauri. Dapat tayo nagmamahalan kasi tayo magkabarehas.
So, parang magkaiba tayo ng opinion. Hindi naman sa minamaliit ko yung mga katulad natin. Pero si Anthony talaga yung mahal ko eh. Sana totoong mahal ka ni Anthony. Sana hindi ka nalokohin. Kahit normal siya, hindi ibig sabihin nun, sasaktan niya na yung mga katulad natin. Mahal ako ni Anthony. Pero pag sinaktan ka na, dito lang ako. Salamat. Pero hindi mangyayari ang iniisip mo eh. Sige ah. Isa rin po kasi sa hinahanap ko sana sa isang lalaki is mga nasa 5'5" pataas po yung normal ang height niya. Opo. Hindi ko naman po sa in-underestimate or ano po, pero gusto ko lang po na maiba. Hindi po katulad po ganun. Anak, huwag ka magalit sa akin, ha? Para sa'yo din naman yung ginagawa ko, eh. Mahal ko po si Anthony. At mahal din po niya ako. Mahirap po ba talagang intindihin? Naniwala ka naman sa kanya. Dahil po ba ganito ako? Ipapamukha niyo na naman sa akin? Di ba po nanay ko kayo? Kayo dapat yung huling taong magsasabi sa akin nun. Dahil walang nanay, ang iinsultuhin ng itsura ng sarili niyang anak. Dahil para sa kanya, siya yung pinakamaganda. Kahit ano pang itsura niya. Hugis, liit niya. Pero ako, ang unang dapat nagpapaalala sa'yo, sa ibang tao pa, ang pamukha sa'yo ng kalagayan mo. Ella, malupit ang mga tao. Mapag-api. Ipagduduldulan nila sa'yo ang lahat ng kapintasan mo. Maliit ka na nga, lalo ka pa nilang makakalimutin. Kaya nga sana gusto ko ngayon pa lang matanggap mo na ang katotohanan. May matagal pa naman akong tanggap yung sarili ko eh. Alam niyo naman po yun. Wala po akong pakialam sa sasabihin nila. Dahil alam ko sa sarili ko kahit ganito ako, mabuti akong tao. Hindi kagaya ng iba na normal na pero masama naman yung ugali nila. Kaya naniniwala po ko na kahit ganito ko, meron pa rin taong magmamahal sa akin. Anak man, ako ang unang-unang masasaktan kapag pinilakit sa'yo. Bakit di ka na nga maghanap ng ibang lalaki dyan? Yung kapareho mo, yung mamahal ka. Yan naman. Ganito na nga po ako. Maghahanap ako ng katulad ko rin. Hindi naman ko sa minamaliit ko yung sarili ko o yung iba pong mga katulad ko. Pero dahil paano pag nagkaanak ako, ikakalat ko pa yung lahi namin maliliit. Gusto ko rin po bigyan ng normal na ako.
Si Anthony po. Nay, si Anthony. Mahal ko siya. Mahal niya rin ako. Kaya naisipin na po. Tanggapin niyo na po siya. Hayaan niyo na po na magmahalan kami dalawa. Nay, ikaw na po. Siyempre, kahit maliit po siya, minahal mo siya. How would you describe your mother? May tiwala po siya sa akin. Pero syempre po, nandyan pa rin po yung magagalit siya, then advice. Kung halimbawa po na masaktan ako, or magmahal ako, ganun po. Kung ano lang naman po yung gusto ko, ang ano niya po yung mabait at makakaintindi po sa sitwasyon. Sige na, samahan niyo ako bukas. Please. Hindi ka pala yung Yes, please. I'm such a guy. Anthony? Anthony, sino siya? Nanay mo? Sagutin mo. Anthony, sabihin mo kung sino ko. Makalali. Hindi mo ako kilala? Ha? Hindi mo ako kilala, hayop ka? Hindi mo ako kilala? Manloloko ka! Niloloko mo na anak ko, hayop ka! Tama ako na yung inala ko sa'yo eh! Hayop mo ba kayo? Tama ako sa inala ko sa'yo! Ay, miss! Huwag kang maniwala dyan! Lolokohin ka lang din yan! Masamang tao yan! Manloloko, hayop! Sigurado ako kung gusto ni Anthony ito para sa birthday niya. Ay, na. Nandito na po pala kayo. Pasensya na po, hindi ko na kayo nasamahan, ha. Naayos ko po kasi itong regalo ko kay Anthony. Tingnan niyo na yun. Ganda, no? Bagay na bagay ko sa kanya. Nay! Hindi bagay sa kanya to. Hindi bagay sa kanya. Nay! Walang bagay sa kanya. Hindi bagay sa kanya yan. Walang niya siya. Manloloko siya. Hindi ka niya totoong mahal. Nay, ano ba nangyayari sa inyo? Akala ko ba nakapag-usap na tayo? Ilang beses kong sinisiksik dyan sa utak mo, natanggapin mo ang katotohanan. Ayaw mo maniwala sa akin eh. Hindi mo ba naiintindihan? Yung mga ganun lalaki, manloloko yun. Hindi ka niya mahal. Nakita ko yung hayop na yon. May kasamang ibang babae. Alam mo yung babae? Matangkad, maganda, sexy, normal. Hindi ka tulad mo. Nay, baka nagkakamali lang po kayo. Hindi ako tanga. Kinakila pa ako ng hayop na yun. Ganun ka walang yayong Anthony yun. Hello guys, mga ka-MPK, mag-subscribe na sa 3rd anniversary ng Magpakailanman Entertainment. I-click natin yung subscribe channel, i-like sa Facebook page, i-tweet sa Twitter, i-follow lang sa Instagram, at mga social ng mga media accounts. Maraming salamat po mga ka-Magpakailanman.